I'm looking forward to my experience with Zip Air. Actually, it's my first time to go on a trip na hindi ko kasama si D. Na-amaze ako dun sa window. Lumapit siya sa akin, tapos sabi, ito-check daw yung baggage ko dun sa may gilid. Ayoko nang umikot, sila yung escalator. We are finally here at the airport. So, hanapin ko lang yung boarding gate natin. And then later on, I will tell you kung bakit mag-isa lang ako for this trip. Hey guys! So we are currently here at Terminal 1 because we are flying to Japan. Diyos ko, ang weird pala ng feeling, no? Kapag mag-isa lang ako tapos nagbablog ako. Actually, it's my first time to go on a trip na hindi ko kasama si D. And never talaga ako nakakapag out of country or out of town na mag-isa lang ako. So, maghalong kaba and excitement. Kasi kaba because I'm not sure kung paano ko siya gagawin na like nagbablog tapos nagna-navigate and then also I'm carrying my luggage. Yun yung mga kaba and worries ko na baka mamaya mawala ako or something or paano ko hahanapin yung way or kung kaya ko ba na mag-isa. These things are like a learning experience for me. Kailangan ko siyang ma-experience once in a while kasi alam mo yun, hindi naman pwedeng laging dependent ako kay D. But eto kasi work trip tong pupuntahan natin sa Japan. Siguro, tinake ko na rin siya na opportunity to travel solo para at least malaman ko kung paano ko gagawin yung mga bagay-bagay na mag-isa lang. And also, Japan is one of the safest countries. So, wala rin masyadong worries si D kapag ito yung pupuntahan ko na mag-isa na hindi siya kasama. Yung processing, guys, same pa din naman ang requirements. Magbabayad kayo ng travel tax is 1,620 per person for adult. And kung meron kayong check-in luggage, ida-drop nyo siya and then you'll get your boarding pass. First time ko na matatry yung Zip Air. Zip Air is actually parang under siya ng Japan Airlines. It's around 23,000 pesos with luggage na siya, with meals, ng papunta and pabalik. May wifi pa. Later on, ito try natin siya. So, I'm very, very excited. And I'm looking forward to my experience with Zip Air. Siguro itataka kayo, bakit first time ka na magta-travel solo? Kung bakit never ko siya nagawa in my entire life. Before kasi, with my relationships, may trauma kasi ako na ayoko na aalis mag-isa na hindi kasama yung partner ko. Ayoko na aalis din siya na hindi ako kasama. So, gusto ko lagi magkasama kasi I'm scared of pag umalis ako baka mag-cheat, ganon. Meron akong mga traumas and trust issues talaga, to be honest, before. Parang yung decisions ko, magiging dependent dun sa partner ko. So, hindi talaga ako nagta-travel solo. Grateful ako to have a partner that I can trust who will let me experience and explore life na at peace ako. I think ang laking factor na meron kayong partner na ganon. But if you're single, it's fine that you explore and mag-solo travel kayo, 'di ba? Isa din sa mga kinakakabahan ako. Baka mamaya sa immigration, since magta-travel nga ako mag-isa, baka maraming question. So, after ko mag-check-in, nakuha ko na yung boarding pass ko, diretso na ako sa immigration, pinakita ko lang yung passport ko tsaka boarding pass ko, wala nang tanong. As in, walang tanong. Tinatakan lang, tas okay, alis ka na. Akala ko tatanungin niya, like, sino kasama mo, anong gagawin mo doon, ilang days ka doon. Like, magiging strict sila pag solo travel. Pero hindi eh. Siguro, I think, isa sa mga factor talaga is yung marami na ako sigurong stamp or tatak na galing Japan. Marami na rin akong history of travel. So, I think hindi na sila ganun na nagtanong sa akin. And also kasi, IO kasi na nagtatatak sa akin. Meron siyang kadaldala na IO din. Tapos parang si kuya, sabi niya, Mari, ganun, parang familiar ka, ganun. Sabi ko, talaga ba? Ganun. Tapos, feeling ko ay naalala niya kung saan. And then, siya na nagsabi na, I think sa social media niya daw ako nakita. Nanonood po pala kayo. Hindi ko alam paano mag-react or paano sumagot kapag merong mga nakakakilala sa akin. Ayun lang naman. So, wala nang tanong sa akin yung IO officer. Pinadiretso na ako. Tapos ito, nandito na ako agad. Nakapasok na ako. Immigration line was so fast. Anyway, I'm just waiting for my boarding time. It's 1:30 p.m. It's already 12:30. I think magsasnack lang ako ng konti. Nais po namin ilalawang ng mga pasahero ng business class. Infinity package class.
Meron din mga airport lounge pala dito, guys. Like Marhaba. Yan. If you have these credit cards, yan. You can use the airport lounge for free. Ito, Little Flower. May cafe. So, magko-coffee lang ako ulit. Actually, pangalawang kape ko na to. Kaso, 5 oras lang kasi yung tulog ko. As per my tracker here, 5 hours and 47 minutes. So, medyo antok-antok pa talaga ako. Ang boarding natin is around 2 p.m. It's already 1:12. Meron pa tayong 1 hour. Kaya natin yan. We're a strong, independent woman na gusto ng baby kisses. Charot lang. Or here at the plane. So, in fairness sa legroom niya ha, sobrang lawak. And then also, as you can see here, wala sila yung parang babaan, yung pang-close ng window. Pero medyo tinted naman siya. If kayo yung medyo masisilaw sa liwanag, I suggest not booking a seat near the window. Ayun, pwedeng dun sa may gitna. Here, meron silang saksakan. A booklet, waterproof disposal bag, and then panglagay ng bottle for food. Yan. So, lalatag na lang siya na ganyan. Siguro pang bottle to. Yeah. So, pwede rin actually ilagay yung phone dito, no? Or dito, pag manonood kayo. So, we are about to take off! Wala tayong katabi sa seats. Oh my God. I'm so happy. So, ito palang window, guys. Hindi lang siya basta-basta na glass window dyan. So, kung gusto niyo na medyo madilim siya and hindi masyadong maliwanag, pwede nyo siyang i-adjust from here. Pindutin nyo lang pababa hanggang sa masagad niya yung dulo. And then, ayan! Diba? Unti-unti siya nagiging kulay dark blue. O diba? Hindi na masyadong maliwanag. Ayan, wala nang sunlight. Hindi na maliwanag. Covered na siya. Na-amaze ako. Tapos kapag gusto nyo maliwanag, adjust nyo lang ulit pataas. Dito. Lagi, sobrang cool. Hindi na siya yung parang de-manual na lang. Akyat baba. Para comparison, ito yung kabubukas ko lang. Yung nakasagad yung liwanag. Ito yung sobrang tinted na blue. Wala nang ilaw. Na-amaze ako dun sa window. Aminin nyo, kayo din. In-flight Wi-Fi. So, dito, meron silang free internet. So, pwede kayong mag-connect after daw ng take-off. And yan, you can shop meals, drinks through, through this QR code. Tapos, in-flight entertainment. You can enjoy movies. What? Really? There's also flight map wherein you can see your current location. Yung pag-travel from here in the Philippines going to Narita or Tokyo. And then here's how you can connect to their Wi-Fi service. Also, to think na ang binayaran ko lang for this flight is just 23,000 pesos. Yung nag-check kasi ako sa Cebu Pacific, same travel dates, it's around 28,000 pesos. Considering na malapit na rin kasi yung travel dates ko nung nag-book ako, kaya ganun siya kamahal. I swear guys, it's one of the best airlines, one of the best plane na nasakyan ko ever since I started na nagta-travel out of the country. Meron kayong mga important calls, messages, kasi ang flight natin from Manila to Japan is 4 hours din eh. So kung kailangan nyo ng internet in between those hours, sobrang perfect talaga nitong Zip Air. Especially sa mga yung may mga business, yung may mga laging kausap online, emails, Viber, calls, Messenger. Sobrang convenient na tong Zip Air kasi meron silang free Wi-Fi for you guys. In the span of 4 hours, ang daming pwedeng mangyari, ang daming pwedeng ma-miss na opportunities when it comes to business. Never in my life did I imagine na magta-travel ako solo. Sobrang laking growth and improvement talaga, which is ang laki rin ng natulong sa akin ni D, na because of him, nag-pursue ako ng vlogging. Pagkain na ba yung pagkain? Ito na yung pagkain natin. Butter chicken curry
bottled water. Wow. Wow, wow, wow. Let's eat. I just finished eating. Ang pre-order ko ni Mil is butter chicken curry. Maliit lang yung serving niya, guys. So, in case ito pa lang yung lunch nyo, I would suggest na mag-order pa kayo ng pagkain bago kayo sumakay ng plane, or pwede rin naman na mag-order na lang kayo dito baka hindi kayo mabusog kapag ito pa lang yung kakainin nyo. For me, yung butter chicken curry is so good, so creamy, and sobrang malasa siya. Also, it was served hot, so sobrang okay for me. Here, in fairness, malinis and spacious. May sanitizer pa, tissue, and then this is the bowl. Diba? Perfect. Let's go! Uy, ang lamig! Oh my God. So we just landed here in Narita, Japan. It's already 7 p.m. here, but 6 p.m. in Manila. So, upon arrival here in Japan, prepare your passport and also your Visit Japan web QR code. Actually, 3 days pa lang prior your flight, pwede na kayong mag-generate ng QR code. Pero kung hindi kayo nakapag-generate, pwede naman kayong mag-fill out sa may plane mismo. Nagbibigay yung mga flight attendant ng paper na pwede nyong sulatan. So yeah, prepare nyo lang yun, guys, in advance. And then, scan nyo lang siya dito. Automated naman yung immigration nila. Shocks, yung last na punta namin dito sa Japan. Sobrang init. Like, pawis na pawis talaga kami. Nagdala pa ako ng heat tech. I think around September siya. Tapos ngayon, I'm back again in Japan on December. At ang lamig. Arrivals na tayo. Baba lang. Actually, sinusundan ko lang yung mga tao. It's a different kind of feeling pala pag mag-isa ka lang. We made it to Tokyo alone. Shocks, alam mo, kinabahan pa ako kanina. Kasi paglabas ko ng immigration, tsaka pagkuha ko ng baggage ko, bago ako mapunta dun sa may scanning ng customs declaration, as in yung malapit na sa exit, may crew na lumapit sa akin, yung may kasamang aso na cute, na nag-aamoy ng baggage. Hindi ko sure kung random lang ba siyang ginagawa nila na ina-approach niya, tapos biglang ito-check, ganun. First time lang kasi nangyari sa akin, as in legit talaga. Nagulat ako, sabi ko, shit, kinakabahan ako, baka mami may nalagay akong hindi dapat sa baggage ko. So, anong nangyari, inaamoy ng aso, tapos after niya amoyin, sabi, wait lang daw, ganyan-ganyan. Lumapit sa akin yung crew na naka parang naka-blue gown, yung parang pang-doktor. Anong tawag doon? Lumapit siya sa akin, tapos sabi, ito-check daw yung baggage ko doon sa may gilid. So, bubuksan nila, doon sa may area ng plants quarantine and animal quarantine. So, sabi ko, shucks, naisip ko, may nalagay ba akong hindi dapat? Alam ko namang nagpaka ko ng maayos. Kasi tanong ko siya kung random ba siyang chine-check o hindi. Pero hindi niya kasi naintindihan. Siguro, hindi ko rin na-translate. Kasi nga, wala na sa isip ko mag-Google Translate. Dahil gusto kong i-check na lang niya tong baggage ko at alamin kung ano bang laman neto. Thankfully, wala naman. So, feeling ko random checking lang siya. And just to be sure, double check niyo yung mga gamit niyo, guys, bago kayo lumipad pamunta dito. Kasi baka may mga nadala kayong hindi dapat. Right now, we're here in Narita Terminal. Hanapin lang natin yung JAL counter kasi pipick upin natin yung pocket wifi natin na nabook natin via Japan Wireless. As usual, Japan Wireless talaga yung trusted ko when it comes to wifi or kahit SIM card. Kasi sobrang convenient ng pick up and drop off. Tapos, sobrang sulit din ng presyo, ang bilis ng internet. So, if you want to book the same pocket wifi, I will just put the link in the description box below. And I'm so happy! Proud moment! Akala ko magkakaproblema pa kasi nga mag-isa ako. Dalawa pala yun, guys. May north wing, may south wing. Mali ako na napuntahan. North wing pala to, yung pag left. Tapos pag right nyo, yun pala yung south wing. Double check nyo na lang dun sa booking confirmation nyo kung saang location yung pocket wifi nyo, kung south ba or north. Although hindi naman ganun kalayo yung pagitan niya. Okay, kung meron din pala kayong in-avail na iCoca card via Klook, for pickup yun actually dito sa may Narita Airport, if I'm not mistaken. Pero pwede naman kayong bumili sa mga major JR lines, like Osaka Station, ganun. Pero ang alam ko, ngayon meron ng card na for tourists lang, yung Welcome Suica. Ito yung itsura niya, guys. Ilalagay ko sa screen. So, wala na siyang deposit. Ayan, guys. So, kung magbibili kayo ng mga SIM
tsaka pocket wifi. Yung mga available naman dito. Meron din actually sa Klook. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Depende kasi kung anong preference nyo. Di rin pala kayo guys magpa-baggage delivery. Kunwari from Philippines going to Japan. Yung mga ayaw nyong bit-bitin, like kunwari mga surfing board, yung mga malalaking items na hindi kayang i-check-in luggage. Ayan, meron naman sila. Mga pa-drop off, Yamato Transport. Tas sa JAL ABC meron din baggage delivery. Thank you! Got our pocket wifi. Wait lang, magkoconnect lang ako para at least ma-navigate natin paano yung papunta ng hotel natin. Guys, our package comes with the pouch, tapos yung pocket wifi, and then we have here the power bank and also one cable. And then also meron na ditong return slip or return envelope. Ibabalik natin siya. I-drop off na lang natin siya sa airport. Yes! Thank you so much, Japan Wireless. So let's start the navigating. Excited akong sa mga challenges and how I will figure my way. From the South Wing arrivals, bababa lang kayo. Then dito na yung papunta sa mga train stations. Keisei Line, Narita Airport Terminal. Dito tayo. Bibili tayo ng ticket. Tapos magta-transfer tayo ng train. Pwede naman dito sa may vending machine. Yeah. Pagka mag-load pala kayo guys ng Suica card or Pasmo card, cash lang yung dito sa mga vending machine. Make sure may naka-ready kayo na cash or nakapag-withdraw kayo pagbaba nyo dun sa arrivals ng Narita Airport. The button of your choice. Insert natin yung bill. We need the receipt. Okay. Let's go. Access Express. Yan, dito tayo. Halazona Line naman tayo. Susundan ko naman ng mga directions. So, ito pala guys, pag mag-Google Maps kayo, tapos mag-isa lang kayo, and meron kayong mga dala-dalang luggage, ang isa-search nyo sa Google Maps ay wheelchair accessible. Yung mga route na ituturo niya sa inyo is yung may elevator, ayan, may elevator and may escalator. Oh my god. Malapit na tayong makarating sa ating hotel. So far, hindi naman tayo naligaw sa ngayon. Malaking bagay din yung parang kalmado ka lang and tinitignan mo maigi yung mga directions and instructions. And also, ang laking bagay talaga ng Google Maps, guys. So, if ever hindi kayo familiar sa mga trains and sa stations here in Japan, basahin nyo lang maigi yung label sa Google Maps and then also i-customize nyo na lang depende sa mga kasama nyo or sa preference nyo. For example, kung may mga kasama kayong elders or kids, piliin nyo yung less walking. Kung nagmamadali kayo, tapos adult naman and wala kayong kasamang elders and kids, pwede na yung best route. Kailangan ng wheelchair or kailangan ng escalator, piliin nyo na lang yung route na wheelchair accessible. Yun actually yung pinili ko kasi ang hirap talaga dito sa Japan dahil sobrang daming stairs and marami ring mga entrance and exit. So hindi siya pare-pareho. Ayun, ang pinipili ko tuloy ngayon is yung wheelchair accessible kasi nga mag-isa lang ako nagbubuhat ng luggage. Ayan na, nahanap pa na yung exit. You are here, tas Dogenzaka. Dito tayo. Made it! Ayoko nang umikot. Sira yung escalator, hayop. Buti na lang, nag-waits ako. Teka lang, may tayo mag-vlog. Wow! Ang lapit ng bar, the church. Parang ang dami mga bagong restaurants and bar here. Grabe, sobrang daming tao. At saka ang lamig. Totoo nga ang chismis. Nabuksan na yung aircon. At tinado pa yung temperature. May Lawson nearby. Here's our hotel. So I booked this guys via Klook. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. And make sure to use my promo code that's MariClook to get 5% discount.
Shucks. I made it alive. Charot. God. We just got here at our hotel room. Oh my God. Napagod ako magbuhat na luggage. Ang sakit ng kamay ko. Anyway, binaba ko lang yung mga gamit. Tapos lalabas tayo kasi magdi-dinner tayo. Hindi pa ako kumakain. Found a restaurant nearby our hotel. Of course, Sukiya. Okay. Thank you for your order. So, may bibili tayo ng water. And some baon, onigiris for the event tomorrow. Kasi feeling ko sobrang busy natin bukas. So, here's my order. Gyudon with kimchi and miso soup. So, we just got back here at the room. Tutor ko pa ba kayo? Para nakita niyo na itong Apa Hotel na to sa isang vlog. Anyway, sige, tour ko kayo. Pagpasok, meron silang sleepers and then clothes hanging. They also have here body mirror, yung lagayan ng luggage, also trash can. They have a bathroom. Ayan, spacious din naman yung bathroom niya. May mga hand soap na, and then everything you need. Mga toothbrush, toothpaste, panale, shampoo, conditioner, and body soap. A double bed, and 4 pillows. They also have here a television. They have a table na pwedeng pang makeup or pwede ring working table. They have here a chair, clothes, and then meron silang blower. Of course, we need that. Tissue, a refrigerator, the kettle if you want to heat some water and then have coffee. So mag-aayos lang ako because tomorrow is a long day. Marami tayong gagawin. Bukas end yung linggo. Yon, work day tayo nun. So most probably wala tayong masyadong vlogs.